Nako, heto na mga kababayan, paktay na. Gulat sila dito, big news. Nako po ah, ebidensya ng kalokohan, sinapubliko na. Nasa poll si Luistro Ridon Abante. Nako, lagot na. Yan po ang ating alamin sa video ngayon mga kababayan. Pero bago natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan i-play mga karibyo natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media at unahin na po natin to. No? Ang bilis-bilis umaksyon. Oo. Ang bilis-bilis pong umaksyon nitong si Ombudsman Boying Rimulya pagdating kay Vice President Sara Duterte. Ito po kasi mga kababayan ang balita mula po sa News 5. Ibibigay namin ang salin ni BP Sara. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Ayan na. Walang kaabog-abog Walang hirap-hirap. Oo. Ilalabas agad ang salin ni BP Sara. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga karbi natin. Sabi po dito, subpina laban sa mga salin ni BP Sara. Ibibigay ng Office of the Ombudsman ang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth or SALIN ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Kasunod ito ng dalang subpina testificandum et dosisticum ng House Panel kay Ombudsman Boying Rimulya para dumalo sa pagdinig sa Martes April 14 at isumiti ang salin ng bise sa mga taong 2007 at hanggang 2013. Ayan 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Ayan na mga kababayan. Kasalukuyang gumugulong ang impeachment proceeding laban kay Vice Presidente. Ay grabe Pero ito ang tanong ng taong bayan mga karibin natin Ang tanong po ng ng taong bayan, ito po bang itong si Luistro, si Ridon, lahat po ng mga congressman, okay? Sila po ba naglalabas din po ng salin? Hindi, yung buong House of Representative na lang, naglabas po ba sila ng salin mga kababayan? O para patas lang? Kasi hindi po ordinaryong citizen po ang inyong or hindi ordinaryong opisyal ng gobyerno ang inyong inaakusahan dito, di ba? Pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ang inaakusahan dito. Kaya marapat lang mga kababayan, bago ninyo kunin yung salin ni BP Sara, maglabas muna kayo para masiguro natin na kayong mga nag-aakusa, kayong mga naglilitis kay Vice President Sara ay malinis. Naku po, hindi ba kayo nahihiya niyan? Yung ombudsman natin, dating may kaso sa ombudsman. Di ba? Well, anyway, para sa akin nakakahiya po yan mga kababayan, di ba? Yung dating may kaso sa ombudsman, siya ngayon ombudsman. At hindi lang basta ombudsman, naghahari-harian pa. Di ba? Panay pa ang papreskon mga kababayan. Okay? Wala namang problema dyan as long as ito ay related sa trabaho. Ang problema, pag nagpapapreskon kayo, palagi kayong parang si Anticler, di ba? Pag magpapreskon po si Anticler, palaging Duterte, no? Palagi pong may Duterte yan. Alright? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Kat, ang bilis nito pagdating kay BP Sara. Yung mga sangkot sa flood control issue na mga politicians dead malang siya. Kaya halata talagang may anomalya sila, correct? Bakit yung mga involved sa flood control scam, bakit hindi nyo pinalabas yung salin? Anong ginawa nyo? Nagbalik lang ng bilyon po ang ninakaw, mga kababayan. Wala na, malaya na ulit sila, pwede na ulit sila magnakaw, mga karibin natin. Diba? Sabi po dito ni Weng, bilisan nyo, stage 4 na, yung papalitan, aba?
Okay. Sabi po dito, Rimulya aiming for presidency. I don't think so kung manalo ito. Ah. Kung sa ombudsman nga, pilit na pilit nilang inilagay. Ha? Maging presidente pa kaya. Diba? Baka ma-hocus pocus, yun lang. Dalian nyo, baka 50-50 na yung boss mo, aray ko po. Pag doon sa Sara, parang pwede mabilis ang galawan. Bakit kaya? Correct. So almost all ng mga comments, ganun po ang nakikita, yung first impression natin, no? Without looking the comments, masasabi mo talagang ang bilis, di ba? Ang bilis mong gumalaw, buying. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, dahil papasadahan din po natin tong balitang ito, mga kababayan. Nako, eto, imbis na mag-focus sa flood control, mukhang si Lacson, mga kababayan, mukhang nakahanap na ng bago niyang pagtutuunan ng pansin. Ayan. Sabi po kasi dito, mga kababayan, Senator Lacson pinuri ang administrasyong Marcos matapos gawing ligtas ang pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ayan. Marami pong nag-comment dyan, no? Marami po tayong nababasa ng mga komento patungkol po dyan sa Strait of Hormuz at mga barko daw, mga oil tanker ng Pilipinas. Pero teka lang, sabi po ng ilan nating mga eksperto, wala naman daw oil tanker ang Pilipinas. Paano nangyari yun? Diba? Matapos gawing ligtas ang pagdaan ng barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Mayroon na palang nakadaan, mga kababayan. Bakit hindi binabalita yan sa mainstream media? Diba? Yung mga nakadaan na barko, bakit ganun? Wala naman tayong nababalita ang ganun. Pero kung galing po kay sino to? Si Senator Ping Lacson, no? Yung balitang yan, baka totoo yan. Ibig bang sabihin nito, mga kababayan, hindi na magtataas ang presyo or bababa na ang presyo ng mga oil products? Yung mga petroleum products natin, bababa na? Bakit hindi pa bumababa, Senator Ping Lacson? Sabi mo, nakadaan na. Dumaan lang. Dumaan lang pala, mga kababayan. Akala ko papunta na sa Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas, dumaan lang pala. Okay. Masyadong yung inuunahan yung pagkakataon, no? Baka mamaya masabutahi yan, ito pong naging komento ng ating mga kababayan tungkol dyan. Sabi po dito, barko ng semento. Kasi nga po wala talagang sabi ng ating mga kababayan, wala namang tayong barko, oil tanker, no? Meron bang barko o ghost barko na naman? Aray ko po, ligtas na ang semento. Ayan. Yung Surfer Ferry daw ang bagong rota. Ayan, mga kababayan. Ang tanong dyan, mayroon ba talagang tayo barko? Sabi po, ang tanong dyan, meron ba talaga tayong barko? Ayun ang tanong. Diba? Baka mamaya, nag-hallucinate lang ang mga ito. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto na nga. Nako, isa pong congressman ang nagsiwalat ng kabulastugan na naman ng ating gobyerno. Eto, panoorin po natin ito, mga kababayan. Eto na po. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media dahil may bago na naman umanong iskandalo ang nadiskubre patungkol sa Marcos administration na siyang matapang at tahasa namang ibinunyag ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na dapat lamang umanong malaman ng taong bayan at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Kaya
kaya't mas minabuti naming ipalabas sa channel na ito upang makarating at malaman ng taong bayan ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila isang katiwalian na naman umano ang nalantad sa publiko dahil 10 billion pesos na para sana sa scholarship ay tila ibinulsa na rin umano ng mga buwaya sa gobyerno. Malaking katanungan ngayon kung nasaan na nga ba ang 10 billion pesos na para sana sa pag-aaral ng mga kabataan, at ito'y matapang na ibinunyag ni Representative Bernadette Herrera na kilalang isang solidong taga-suporta, tagapagtanggol ng mga Duterte na lumalaban para sa katotohanan para sa taong bayan. Hindi lamang ang 10 billion pesos ang matapang na isiniwalat ni Congressman Bernadette Herrera dahil marami siyang isiniwalat sa video na ito na dapat niyong malaman. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panuurin natin ang full video. Last 3 years na yung solo parent law, pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion! May 10 billion! Hello po, mga ka-BH. Grabe naman po mga karibin natin, no? Grabe naman po ito. 10 billion. Aba? Lahat na lang talaga ng mga pwedeng kurakutin, kinukurakot nyo na. Kung baga, sinusulit nyo na yung panahon ninyo. Sa bagay, mag-aapat na taon na kayo, sulitin nyo na talaga kung ano yung masisimot nyo, simutin nyo na. Kasi pagdating po ng 2028, hindi po pwedeng ito para sa akin po, para rin, maybe ito rin ang iniisip ninyo. Pagdating po ng 2028, hindi po pwedeng magbalik lang ng milyon ang nagnakaw ng bilyon. Kailangan mas sumobra pa sa kanilang ninakaw, di ba? Kailangan magbayad pa sila ng fines kung baga, di ba? Kung sa school nga, di ba? Kung sa school nga, yung mga estudyante makagawa lang ng hindi. For example, di ba sa school uso po yung bawal ang maingay, no? Kailangan tahimik. Tapos pag maingay ka, may multa. Piso bawat ingay, di ba? Doon nga may multa. Mag-ingay ka lang. Yung magnakaw pa kaya sa gobyerno. Grabe, di ba? Grabe po itong mga inayong sulitin nyo na hanggat kaya nyo pa. Ngiti po ako, pero kahapon nanghina po ako dahil for the first time kong nakita na may 10 billion earmarked revenue pala ang CHED para sa scholarships. Ang sakit-sakit po ng loob ko dahil nasa batas 3 years na yung solo parent law. Pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion! So yan, may 10 billion. Hindi kayo nakapagbigay ng scholarship. Pero, nakakapaglagay kayo sa maleta, mga hinayo pa kayo. Maleta ang dinideliver sa inyo. Tapos sa mga scholarship, di ba? Kaya naman pala. May isang senador na sabi, ay bibigay ko na ang aking sahod, 6 na taon na sahod sa mga estudyante. Kaya naman pala, di ba? Kaya niya pala ibibigay dahil times 10, 10 times, parang scatter, no? 10 times. I'm not promoting that one, kasi ako, personally, hindi po ako naglalaro niyan, mga kaubayan, no? So, 10 times ba? Naka 10 times ba ang mga taong gobyernong magnanakaw? Diba? Ulitin ko, 10 billion na para sa test scholarship na nandoon sa earmark revenue. Yan po ang balanse as of December 2024. Pero as of to date, nasa 11 billion na po yan. Kasi po, dito po nanggagaling ang earmark revenue galing sa CHED. Ibig sabihin, every time nagbabayad pala tayo ng travel tax natin, napupunta dapat sa scholarships. Kaya, samahan niyo po akong kalampagin ng CHED. Nag-promise sila kay Congressman Robert Nasal na tututukan na nila ang paggamit sa pondong to. For this year, 799 million lang ang request nila for 2026. Naku naman,
Napakadami pong nangangailangan, kaya samahan niyo po akong bantayan ang earmark revenue. Dapat kaya namin pinasang batas, gusto namin lahat ng bagong henerasyon graduate ng high school makapasok ng kolehiyo. At ito dapat ang solusyon. Samahan niyo po akong bantayan ang 10 billion or 11 billion earmark revenue ng SED para mapunta sa college scholarship ng ating mga bagong henerasyon na high school graduate at syempre ng lahat ng gustong magkolehiyo nating mga kababayan, lalo na ng ating mga solo parents at anak ng solo parents, mga ka-BH. So, dapat lang yan, di ba mga kabayan? Kasi tingnan nyo ngayon, marami pong mga estudyante from high school, no, ang hindi po nakakapasok sa mga universities kasi nga may quota po sila. No, kung ano lang po yung quota, yun lang po ang yun nila. Meron po, hindi lahat ng estudyante matalino academically, no? Pero, based on experience nila, sa mga trabaho nila, experience nila sa labas, di ba? May mga estudyante na magaling sa ibang bagay, mga kababayan, pero hindi lang nakakapag-college because of this na may kota-kota nga itong mga universities, di ba? Hindi lahat. Malamang nabalitaan nyo na rin yan. May kaibigan kayo, kaibigan ng kaibigan nyo, yung anak nila, hindi po nakapag-college sapagkat hindi po nakapasa sa entrance exam, no? Kasi nga, mayroon na pong average na meron pa man may average pero tinaasan siguro yung average na ratings, no, para ka makapasok sa isang university, mga kabayan. So, ang naisip ko nga dyan, parang nadidiscriminate yung ilan nating mga estudyante, no, parang feeling ko lang I'm not, anyway, dapat kasi ginalingan din nila pero ba, hindi kasi lahat ng estudyante talagang magaling po sa academic, no? Yung iba meron silang mga skills, di ba? So, nakakapanghinayang lang po mga karabin natin, no? Kaya kung ito pong ito pong 10 billion na ito, kung magamit po ito, maraming estudyante pong matutulungan yan. Di ba? So, Ginoo. Samahan niyo po ako sa laban na to. From the net, ang budget na hiningi ng Malacanang is 898 billion. Ang na-approve after deliberation ng Congress and Senate, 1.1 trillion ang na-approve. So a total of 214.8 billion increase in the budget of DPWH. Ngayon, syempre para ma-accommodate yung increase na yan, kailangan may bawasan tayo within the DPWH budget at kailangan kumuha pa tayo mula sa ibang departamento. Hello po mga ka-BH. As promised, i-discuss ko po sa inyo yung DPWH budget for 2025 para mas maintindihan natin yung 2026. Pero nandito... So yan mga kabayan, putulin na po natin dyan. Ang importante naman dito, no, yung pinakita po natin kanina na napakalaki pala ng budget para sa mga scholars, no? 10 billion na bunyag, mga kabayan. So sayang po yan, no? Kung mapupunta lang yan sa mga maleta, di paldo-paldo naman po sila. Sana mapunta po yan sa mga talagang kung saan yan paggagamitan yan, di ba? Ay nako. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.